Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niyang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang spiritu at mga may karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila'y tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Sa ngalan ng ating pong punong tagapagdiwang, Father Robert, na ng aking sarili, binabati po namin kayo na isang magandang umaga sa araw na ito na araw ng debosyon sa ating mahal na poong Nazareno. Sa ebanghelyo po natin ngayon, nakita po natin yung kakumpletuhan na kung papaanong ibig ng Panginoon tawagin yon lahat. Kahapon, kakaiba yung tinawag ng Panginoon dahil si San Mateo na tinuturing na hindi lamang isang makasalanan kundi isang traidor para sa kanyang mga kababayan. Pero hindi naging balakid yung nakaraan niya na yon dahil alam ng Diyos yung kabutihan na mayroon si San Mateo. At alam natin, hindi nagkamali ang Panginoon nang tawagin niya at piliin si San Mateo. Dahil tinawag siya, dahil gusto ng Panginoon lahat ay manumbalik sa Diyos. Walang imposible sa Kanya at hinahanap niya maging ang mga makasalanan. At ngayon sa Ebanghelyo, nakumpleto ng Panginoon ang 12. Pero maganda pong pansinin dahil dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, babanggitin na hindi lamang mga disipulo at mga apostol na mga kalalakihan ang kasama ng Panginoon. Partikular na binanggit dito sa Ebanghelyo ni San Lucas ang mga kasama ng Panginoon na mga babae. Dito makita natin kung papaanong ang mga babae maging ang mga bata, mga tao na nung panahon ng Panginoon ay tinuturing na second class. O sabihin, wala namang ganong kalaking halaga nung panahon ng Panginoon, pero malaking bahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At tunay nga, ang pagtatampok na ito na binigay ng Panginoon ay patunay maski hanggang sa ngayon sa panahon natin. Dahil ang malaking bahagi ng ating pananampalataya, masasabi natin, hindi lamang nagmumula sa ating mga magulang, kundi lalong higit sa debosyon ng mga kababaihan sa ating buhay. Meron pong kasabihan, behind every great man is a woman. Alam natin sa Panginoon, sa likod ng Panginoon, o hindi man sa likod, sa tabi mismo ng Panginoon, alam natin na isang dakilang babae. Walang iba kundi ang kanyang mahal na ina. At marahil maski rin po sa atin, sino nga ba ang nagturo at naglalapit sa atin sa debosyon sa Panginoon? Walang iba kundi ang ating mga magulang. At ang debosyon ng ating mga ina, lalong higit. Sila na mas matyaga, sila na madasalin. Ako po,
Ito po yung unang pagkakataon ko na makatayo din at makapagbahagi sa inyo. Sa matagal na panahon, ang mga magulang ko po, deboto ng Nazareno. Dahil hindi po sila nagkaanak ng mga 3 taon, dito sila namanata. Later on ko na lang naunawaan ng lumaki dahil bakit baka ako tuwing Biyernes, lumuluwas po sila rito sa Quiapo. At kahit kailan kami pumunta ng Maynila, pag may pagkakataon, ito ang unang stopover namin. Nagdadasal, humihipo sa mahal na poon, tapos saka mamamasyal o bibilihin yung bibilihin. Pero hindi ko po makakalimutan yung debosyon sa Nazareno na itinuro rin ng aking mga magulang. Kasi pag hindi po sila nakapupunta ng Quiapo dito sa atin sa simbahan, nagdadasal kami sa bahay. At malaki po problema ko nung bata pa ako pag nagdadasal kami sa bahay. Kasi pag nagdasal po yan, 6:00 ng gabi. Katulad ng oras ng pagdadasal ng maraming pamilya. Ang problema ko po nung bata po ako, ang tagal-tagal magdasal nung mama at papa ko. Sabi ko, ano ba naman ako dadasalin yan? Ang dadasalin lang naman yan huwag kami magkasakit. Maging maayos yung kabuhayan, makabayad sa mga utang, ilayo sa mga masasamang tao. Dahil nung bata kami, gano'n naman po yung mga magulang Ituturo sa'yo, pagdasal mo to, pagdasal mo yan, hilingin mo na maging mabuting bata. Nasabi ko na po lahat sa Panginoon yung sasabihin ko. Ayokong-ayoko kapag nandun sila pag Biyernes, kasi pag hindi sila nakapunta rito, nung kami sa altar ng Nazareno sa bahay namin, sa tagal nilang magdasal, Biyernes po pag natapos kaming manalangin, binibiyak na ni Voltes 5 yung kalaban. Kasi yun yung araw ng cartoons nung araw ni Voltes 5. 6:00 din yung palabas po nun. Natatapos kami 6:30. Pagbukas ko ng TV, tapos na. Binibiyak na. Pero kinuwento ko po yan kasi kayo na nandito ngayon, yan yung debosyon nyo. At napakahalaga, lalong higit ang mga pamilya, lalong higit ang ating mga ina, ang mga babae, sila yung naglalapit sa kanilang mga anak. At tunay nga po, nagbunga din yung pagdadasal na yon. Naging pari din po kami. Kaya yan yung unang bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos. Ang mga kababaihan sa ating lipunan, ang mga kababaihan lalong higit sa ating buhay, ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria, at ang mga kababaihang umagapay sa Panginoon. Naglingkod sila sa Panginoon. Naging mahusay silang daan, tulong para sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. At ang pangalawa na maganda pong pansinin, yung mga babaeng binanggit dito sa Ebanghelyo, hindi sila yung masasabi nating mahuhusay. Si Magdalena, 7 demonyo yung pinaalis. Hindi naman siguro talagang may sapi si Maria Magdalena. Maraming sakit. Noong panahon po kasi ng Panginoon, basta may sakit o may karamdaman, iniisip, kagagawan niya ng dyablo o ng demonyo. Pero bukod po doon, hindi naging hadlang yung mga bagay na ito. Maski yung babae na naglagay ng pabango sa paa ng Panginoon, susunod din sa Panginoon. At dito ay napakagandang kwento po na hindi hadlang kung ano man yung naging nakaraan natin. Sabi nga po ng isang panulat, no saint is without a past. Pag pinagnilayan natin ang buhay ng mga santo, naging makasalanan din sila. But no sinner is without a future. Walang makasalanan na walang magandang kinabukasan na naghihintay sa Kanya. Ang mahalaga, katulad ng mga alagad, katulad ng mga kababaihan na binanggit sa Ebanghelyo, handa tayong sumunod sa Panginoon. Handa tayong maging bukas sa paanyaya ng Panginoon. At gaya nga po ng binanggit sa unang pagbasa, sinabi ni San Pablo, kung ibig nating tunay na maging lingkod ng Diyos,
Kung ibig nating masabing tunay tayong deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, ano yung dapat nating gawin? Katulad ng mga alagad, katulad ng mga kababaihang sumunod sa Panginoon, ano po yun? Umiwas sa mga bagay na ito. Ano yun? Umiwas sa mga bagay na makamundo. Umiwas sa mga bagay na makasalapi. At bagkus, sikaping mamuhay sa katwiran. Sa pagmumuhay natin, pagkagaling niyo rito sa debosyon, sa dambana ng mahal na pong Nazareno, babalik tayo sa ordinaryo nating buhay. Babalik kayo sa inyong mga iba't ibang mga gawain, sa trabaho, sa pamilya, o sa anumang pupuntahan. Sundin natin yung iniata sa atin na paalala ni San Pablo. Mabuhay tayo sa katuwiran. Mabuhay tayo sa kabanalan. Ipahayag natin yung pagiging deboto natin sa ating pananalig. Maramdaman sa ating pag-iisip, salita at gawa ang ating pananampalataya. Madama yung ating pag-ibig. Magkaroon tayo ng kahandaan ng pagtitiis at mabanaagan sa atin ang kaamuan. Balikan niyo po yun. Unang sulat kay Timoteo, chapter 6. At tingnan natin, katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan, mga katangian na alam natin taglay ng mahal na pong Nazareno. At masasabi nating tunay tayong deboto niya kung sinusunod natin, kung tinutularan natin ang halimbawa na ito ng Panginoon. At katulad ng Panginoon, magiging pagpapala din tayo sa bawat isa. Nawa ang pagdalaw natin at pakikiisa sa banal na Eucharistian na ito, kamtin natin ang presensya na yan ng Panginoon sa banal na sakramento at baunin natin na buhay na pag-ibig ng Diyos sa pamumuhay natin araw-araw.